What's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel at isang pagpalang gabi sa ating lahat. At isang panibagong content na naman ang ating gagawin sa gabing ito. So for today's video guys ay magkakabit tayo ngayon ng front shock ng ating Sniper 155. At ito yung G-Ren. At yun na mag-upgrade tayo ng front shock ng ating Sniper 155. Dahil nga feeling ko kasi parang bumigat na yung motor dahil nga naka big bike concept tayo. So magpapalaki tayo ng front shock na 31mm. So yung stock kasi natin is 28mm lang. So yun dahil bago pa lang tong G-Ren na to, tong front shock nila is kaya mura pa lang siya. Kaya sinamantala natin na bumili. At ayun, naka-discount naman tayo sa Shopee. So, ayun yung box na guys. So, tignan lang natin yung kanyang itsura para may idea naman kayo bago natin siya ikabit. So, bumili na rin ako ng knuckle bearing. So, ito nga pala yung itsura niya. So mayroon na siyang kasamang T-post. At ito yung kanyang ito siya. Para siyang ginaya sa sa JBT. Ayan siya guys. Kulay rainbow yung ginawa natin. So sabi ng seller is dito pa lang ina-adjust. Yung payload lang yung na-adjust niya guys, yung tigas. So ito. At ito naman yung kabila. So yan siya. Laki niya guys. Sobrang taba. So tignan natin guys sa sniper natin kung meron pa tayong tatabasin. Kasi sa JBT na suspension is merong tatabasin. So dito is sabi kasi ng seller is wala na daw siyang tatabasin. So sana is wala na nga. So tignan natin mamaya kung ano yung kainatnan. So sa tropa pala natin tayo magpapagabit at hindi natin kaya ng mag-isa. Ito dadalhin pa natin tong item na to doon sa bahay ng tropa natin. So yun. At update na lang namin kayo guys. At umuulan kasi ngayon. So sana is hindi siya lumakas. At sana is meron kaming masilungan dun sa bahay ng tropa. So yun guys, update na lang namin kayo kung ano yung magiging itsura o paano yung magiging adjustment sa motor natin kung meron pa tayong tatabasin. So yun, let's go. 2 hours later. Ito. Ito pinakalawang ka na. See? Ayan tignan mo. Igat na rin mo. Diba? Sabi sa'yo eh. Wait. Bumaba. Okay. Wait. Parang mababa itong isa.
Di ba? Tapos na. Kanina migpit. Hindi, pero ano yun, lubog siya ng konti. Oh. Hindi ko lang o makintab lang dito yung Yan, meron din. May ikon lang siya. Gabi kasi. Oh. Nakakapata kayo magagawa. Plug and play lang talaga siya. Oh. Ang tanong niya sa ano kaya? Sa headlight nga maya. Ano yung headlight mo? Ayaw nga ano. Mayroon ba dyan sa ano? Sa loob niyan? Hindi, baka tatama to. Ito na po, sige na. Alam na headlight mo. Hala ka. Okay. I-fix mo na. Ikaw na magturuan. Ikaw na mag-gigpit. Hindi ko na hinigpit. Ikaw na. Para kuhan. Pilig mo. Ayun na, plug and play talaga siya. Wala talaga siyang galing. Sa GBT, dito yata yung ano eh. Yung GBT. Pero to, plug and play talaga siya. Oh. Wala talaga siyang conversion, no? Galing. Galing ng Jiren. Baka naman Jiren. Pag tumagal to, magmamahal to. Pag sumigat eh. Kaya pinuka din masato yun eh. Masato? Masato yun. Diba? Masato ko lang kumamit niya siyempre. So, ganito siya guys. Kung titignan nyo, wala kaming tinabas dyan. So, plug and play lang talaga siya sa Sniper 155. Tapos ito yung adjustan niya. Hindi ko pa alam kung paano siya i-adjust. Pero try natin siyang i-adjust. Kasi ginamit ko na to ng ilang araw. Pero yung ano niya is nandito yata. Banda. Yung sagad niya. So try natin siyang palambutin ng kaunting-kaunti lang. Kasi hindi naman natin kailangan ng masyadong malambot. At yan. Lagyan natin ng tanda. Isa. So paluwag yung ginawa natin kasi gusto natin siyang palambutin. Medyo ano kasi siya, medyo matagtag ng kaunti. So isa pang ikot. Ayan. Tapos sa kabila. Isa. Medyo maigpit siya sa part na to. Ba't kaya? Dalawa. So, kaya pala maigpit, tumatama dito. Wala kasi tayong ano, wala kasing ano to, yung tawag ito, yung parang guide niya dito. Ibang tawag na, yung goma na nandito. So yun, basta yung ano, yung goma na nandito para malaman natin yung sagad niya, yung play niya. So dapat meron tayong ganun para malaman natin yung, para pantay, kung pantay yung ano niya. Tapos kasi nung una guys, nung hindi pa ako napapalit ng nare-reshock niya, is matagtag dito sa part na to. Kasi nga medyo matigas to, tapos doon sa likod is malambot, kaya ang tendency is matagtag siya. So nagpalit na rin tayo ng ano, ng nare-reshock natin na ito. Yung may adjustan din, race power siya. Yun.
Tapos dahil nga nagpalit na tayo dun sa rear shock niya, kaya yung naging resulta is naging pantay siya, pantay yung ano niya. Tapos goods na rin yung ano niya guys, yung play niya, kasi nagamit ko siya ng ano, ng halos isang buwan na yata. So sabi kasi ng ano, sa price niya guys, goods na goods talaga. At ano lang siya, budget meal lang, unlike doon sa JBT na napakamahal. Tapos halos same lang na din naman ng ano nila, ng quality at yung play niya. So sabi kasi ng isang tropa natin na naka JBT is ano, mas maganda daw yung play nito kaysa yung JBT, kasi yung JBT daw niya is ano, matagtag. Tapos kahit sagad na yung ano niya, yung play niya, hanggang dito na siya. So matagtag daw siya. Ewan ko kung bakit, pero yun ang sabi. Tapos ito is ano, mas maganda daw yung play niya, hindi siya masyadong matagtag. Although kaya naman natin yung ano, i-lessen yung tagtag niya. So ngayon, nung sabi ko nga nung una is matagtag talaga siya, kasi nga hindi siya pantay doon sa rear shock saka dito. So ngayon pantay na siya. Saka yung napansin ko dito guys, ano siya, although matigas siya, yung tigas na is ano, hindi naman yung matigas na parang pag nalubak siya ay ano, talagang lalagatok. Pero ito hindi. Ang napansin ko dito, yung yung pagbaba niya, ano, mabagal lang siya. Tapos yung pag-angat, mabagal lang din siya. Unlike doon sa stock natin, talagang yung ano niya, yung pag nalubak siya, talagang diretso. Ito kasi dahan-dahan siya. Kasi nga ano, ito yung maganda dito, kasi nga adjustable siya. So ma-adjust mo yung tigas niya, yung pagbaba, tapos yung pag-angat niya, ano, dahan-dahan lang talaga siya. Hindi siya yung bibigla na ganyan. Kaya ang tendency kasi doon is ano, lalagotok talaga siya, unlike dito. So yun ang kagandahan doon sa mga adjustable. Ganun din sa rear shock natin. So fully adjustable din yun. Ganun din yung ano nito, yung mechanism niya sa rear shock. So yun lang guys ang paliwanag dito. At yun, kung i-rate ko to is ano, 10 out of 10. So yun, wala akong masabi dito at wala akong pagsisisi na binili ko tong G-Ring shock na to. So yun lang guys. The next morning. So yun guys, at good morning. At ito ay ano, i-review na natin tong G-Ring na shock natin. So bali ano, halos isang buwan na yata nung simula nung naikabit natin to. Ngayon lang natin nagawan ng ano, ng review, at gawa nga na palaging nag-uulan. So yan, as you can see guys, hindi ko pa nalilinis yan at kakaulan ng kahapon. At good thing din na ano, na ngayon lang din natin siya ma-review, kasi nga tawag ito, ginamit ko pa siya ng matagal at na-rides ko na rin siya ng medyo malayo-layo. So yun, goods naman guys yung naging ano niya, play niya, at sobrang stable. At ano pa ba, parang naglalangis siya. So yun, sobrang stable na guys. At isa pang, nawala na yung lagutok niya, kasi yung stock niya is ayun nga, malagotok siya. Ito guys ay ano, para siyang ano, wala kang maririnig na kahit anong tunog. So ano rin kasi yun, na pag may naririnig tayong tunog is parang ano, hindi tayo makapakali. At yun lang din naman ang naging ano ko. At yung ano niya, yung play niya is para siyang ano, meron siyang kaunting tagtag. Pero since nagpalit na rin tayo pala ng ano, ng shock sa likod. So ito, nagpalit na rin tayo ng shock sa likod. Ang nangyari is parang nag-ano siya, nagpantay siya. Kaya yung tagtag nung G-Ring na shock natin is parang na-lesen siya. Dahil nga dito sa shock natin sa likod,
Kasi nga yung stock na shock niya is malambot na siya, kaya hindi siya pantay. Nasa sa inyo na lang yan kung i-adjust nyo pa kung ano yung kailangan yung play. So dahil nga mas medyo bumigat na yung motor natin at minsan nakatop box pa tayo at minsan kargado, so mas prepared ko yung adjustable na shock, lalo na dito sa likod. So yan, adjustable yung kinuha natin. So mayroon tayong bukod na review para dito, so abangan nyo na lang yung video natin na yun. At for editing na rin siya. So unahin muna natin siyang i-upload tong G-Ren natin. So ito yung super niya, pero parang naglalangis siya eh. So dahil siguro hindi ko pa siya nalilinis. So maganda yung niya, at medyo tumatag yung motor natin at naging stable. Dati kasi siguro kulang din siguro sa sa tuning, pero since nga lumaki na tong motor natin, kaya nagpalit na lang tayo ng G-Ren. At the same time is formado pa. So yan. So i-compare natin doon sa JBT. Halos kalahati yata ng price niya dito sa G-Ren natin. So, halos same lang din naman sila ng ng performance. Siguro ang pinagbabasehan lang doon sa JBT is yung kanyang brand, at itong G-Ren kasi is bago pa lang siya. Siguro balang araw at pagka bumenta ito, siguro sasabay din sa sa pricing ng JBT, o hindi man siya sasabay, magmamahal siya. So ganyan naman yung mga pyesa ng sniper natin, sa una lang naman mura, at pagka bumenta is doon nagmamahal. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting